Bakit ayaw mong ihatid na lang kita pauwi sa inyo? Total malapit lang naman sa inyo. Hindi ko masasabing pupunta ako sa bahay ng tito mo. Marami nangyari ngayong gabi. Gusto kong mapag-isa. Totoo din, bagamat lagi kong sinasabi sa akin tiyuin na siya ang buhay na hari ng impyerno. Pero ito ang unang kita ko na nambubog siya ng tao. Kahit ako nabigla, at ikaw. Ito. Ano ito? Nakalimutan ko pang birthday mo. Maligayang kaarawan. Salamat. Simula nang ipinanganak ako ng aking ina na may nagkakaalala sa aking kaarawan at nagbigay sa akin ng regalo. Regalo sa kaarawan. Maaaring ito ay pareho. Hintas mo, Go YZ. Ito bang birthday gift mo sa akin? Kahit hindi naman. Gusto ko rito maging kusa sa aking karawan. Wala akong pake. Itrato mo na inihanda mo para sa akin ito. Ang hangal na babae ay alam paano pagdiwa ang pag-uwi ng kanyang kaibigan. Ngunit tuluyang nakalimutan ang tungkol sa kanyang kaarawan. Mukhang maganda to. Gusto ko rin ang isang to. Sa tingin ko bagay to sa'yo. Hindi na kailangan Xiaoming. Ang tao ay umaasa sa kanyang damit. Kahit natural tayong maganda, ngunit ang magagandang damit ay parang icing sa cake. Pero sobra-sobra na binili mo. Hindi gaano. Kailangan ko na magbihis ngayon at sisimulan ko na ang plano ko. Anong plano? Habulin si Go YZ. Sigurado ka na ba sa kanya? Siyempre, nakilala ko siya. Naisip ko kanina kung paano siya mahanap para makilala ko siya. Ayos na ako ngayon. Pagkakataon talaga. Siya si Go YZ yan. Sa tingin mo ba katulad niya ako? Nakatagdang kapalaran. Siyang future uncle mo. Dapat may alam ka tungkol sa kanya. Sa tingin mo ba magugustuhan niya ako? Hindi ko alam. Hindi ako pamilyar sa kanya. Mukhang masungitin siya. Mahirap suyuin. Mahirap isipin na in love siya sa isang babae. Tapos kailangan mo pa siyang habulin? Ang hirap kasi niyang lapitan. Kaya naman kailangan ko siyang talunin. Saksihan mo siyang umiibig sa sarili mong mga mata. Yan. Huwag mo akong sisihin sa pagiging magulo. Pero ang nararamdaman ko, hindi mo masyadong gustong guyuan na yon. Hindi mo pa rin iniisip ang hamak na yon, di ba? Walang nagbago kahit nakalipas ang 2 taon. Tsaka hindi siya karapat-dapat sa'yo. Pero hindi ko makontrol ang puso ko. Gaano ba siya ka-perfecto? Bakit sobrang na-miss mo siya? Parang mas magaling siya kaysa kay Go YZ? Kasi siya si Go YZ. Kalimutan mo na ang taong yun. Malapit ka na ikasal kay Go Yuan. Dapat maging masaya ka. Natatakot ako hindi ko magawa. Di bali yan. Tutulungan kita. Maghintay ka na ma-engage kay Go Yuan at maghihintay na makilala ko si Go YZ. Tapos tayong dalawa ay naiisang pamilya. Magiging kapamilya na ba kami ni Go YZ? Oh, yan. Nakalimutan kong hingin ulit ang phone number niya. Dapat meron kang kanyang WeChat account. Ang susunod na yugto ay focus ang kumpanya sa pag-unlad ng lupain sa kanlurang rehiyon. Para sa proyektong ito, gagawin namin
Magpatuloy. Saan tayo, Mr. Gu? Sa tindahan ng bulaklak sa Sena. Yun ay sikat na lugar para mag-check-in ng mga mag-asawa. Ano? Sabihin mo ulit, ano ang lugar na yun? Para sa mag-asawa. Iikot mo muna at punta muna tayo sa mall. Sige, Mr. Gu. Sa tingin mo ba masyadong mahal ang pangitaas na strap na ito? Mr. Gu, 2 oras na ang nasayang mo dito. Malapit nang lumubog ang araw. Bakit hindi mo naman sinabi ng mas maaga? Mr. Gu, sino bang nagtanong sa'yo na pumunta sa lugar na iyon? Huwag ka na magtanong. Halika na. Nahanap na ba ni Mr. Gu ang totoong pag-ibig? Tama ba? Paano naman si Miss Ian? Bakit wala ka pa dito? Ang mahal pa naman ng makeup ko. Napakagaling ni Yan. Tinutulungan din niya ako maglagay ng napakagandang makeup. Talagang mananalo ako kay Gu Waizi sa pagkakataong ito. Si Ian, bakit mo ako niyayang lumabas? Nandito ka na. Bakit ikaw? Ako ang nag-message sa'yo gamit ang phone ni Yan. Alam ba niya? Siya ang kusang nagpahiram sa akin. Magandang relasyon namin. Tama na! Teka! Hindi ka ba mananatili at panood ang paglubog ng araw kasama ako? Nagsasayang lang ng oras. Anong pag-aaksaya ng oras? Hindi mo ba nakikita na hinahabol kita? Ano? Gusto kita. Gusto na kita simula ng una kitang makilala. Tapos ka na ba? Ito ang iyong reaksyon? Hindi ako interesado sa mga gusto mo. Meron ka bang babaeng nagugustuhan? Babaeng gusto ko. Hindi ako naniniwalang wala kang puso. Tinanggihan mo ako ng ganun kasimple. Dapat may babae sa puso mo. Wala. Isa kang duwag. Anong sabi mo? Isa kang duwag na hindi maglakas loob na aminin ang gusto mo. Chap na sobrang nakakaawa ang babaeng mahal mo. Hindi ka maglakas loob na magmahal. Hindi ka rin maglakas loob na tanggapin ang pagmamahal ng ibang tao para sa iyo. Miss Bai, wala ka talagang muwang. Ang kasal ay hindi angkop para sa mga taong katulad natin. Parang pagsusugal. Ang pag-ibig ay isang kalokohan. Huwag mo akong kausapin tungkol dito. Naabot mo ng taas na higit sa 10,000 tao. Natatakot ka bang maging kahinaan mo ang pag-ibig? O kahit hindi ka naniniwala sa sarili mo. Kabaliktaran mo talaga si Yan. Masyadong naiisip. Wala akong lakas ng loob na mag-isip ng kahit ano. Si Yan? Mahigit 2 taon na siyang umiibig sa isang hamak. Hamak? Nasabi ko sa'yo. 2 taon. Miss Wei, tapos ka na ba? Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Ikaw? Naku, nagulo ko na naman ang oras na to. Nasangkot pa si Yan. Kung sakaling maanal siya, anong dapat kong gawin? Oh, Diyos, patawarin mo ako. Curious talaga ako kung sino yung babae niya. Paano ako tinanggihan ni Gu Waizi? Ang numerong ito ay madalas nakikipag-ugnayan. Well, dapat siya yun. Hindi ko alam kung naging successful ang pag-amin ni Xiaoming. Napakagaling ni Xiaoming. Tatanggapin siya ni Gu Waizi. Ako ang pinakamasamang kaibigan. Masaya ako para sa kanya. Nawalan na naman ang pakiramdam. Hindi ko alam kung bakit niya ako niyayang lumabas. Ngunit, hayaan mo akong maging maniligaw ni Gu Waizi. Lukuhin na natin ang isa't isa. Narito ng kalaguy ni Gu Waizi. Ikaw? Nasa na si Sian? Ako na lang ang magte-text para tanungin siya. Ikaw pala?
Huwag mo akong lukuhin. Ako lang mag-isa dito. Anong nangyayari? Sabay-sabay nating panoorin ang alamat dito at manood sa paglubog ng araw. Ginamit ko yung phone para makipagkita kay Guwaizi. Pumunta siya. Tinanggihan niya din ako. Alam kong may gusto siya. Kinuha ko ang phone na naiwan niya at hanapin ang numero. Hindi ako kumbinsido. Gusto ko noon maghintay hanggang dumating yung babae para bigyan ko siya ng sipa, pero hindi ko inaasahan na ikaw palang babaeng yun at talay kong kaibigan. Paumanhin, makinig ka sa paliwanag ko. Tatanungin kita, yung lalaking minahal mo ng 2 taon, siya ba si Guwaizi? Matagal na tayong magkakilala, huwag kang sinungaling sa akin. Paumanhin, hindi ko sinasadyang itago sa'yo. Hindi ko ginustong saktan ka. Xiaoming, kung gusto mo akong saktan, saktan mo ako. Ako yung walang hiya. Ako nang wala ng malay, kaya akong gawin lahat ng gusto mo para makabawi. Kahit ano, kayang gawin? May magagawa ba ako? Pwede bang maging matapang ka? Kaya mo maging matapang na habulin si Guwaizi. Anong walang hiya? Baliw. Hayaan siya nga punta sa impyerno. Pwede mong mahalin sino man kung gusto mong mahalin. Oh, pinahirapan kita mag-isa nitong karang 2 taon. Wala akong alam. Magdudulot lang ito ng gulo sa iyo. Palagi kong iniisip na mahal mo isang hamak. Lagi nag-alala sa iyo. Sa kasamaang palad, siya si Guwaizi. Ako ang sisihin mo. Ano ka ba? Wala kang kasalanan. Napakaraming lalaki dyan. Pero best friend kita. Ikaw at saka mas mahal mo si Guwaizi kaysa sa akin, di ba? Hindi. Mai-engage na ako sa pamangkin niya. Huwag kang pumayag. Oh, alam ko. Binantan ka na naman ba ng nanay mo at Ning Yue? Huwag kang matakot. Babantayan ko sila para sa'yo. Salamat, Xiaoming. Hindi ako karapat-dapat na mahalin siya. Ako ay isang pipi. Huwag magsabi ng mga nakakalumong salita. Nakikita ko na si Guwaizi ay nagmamarasakit pa rin sa iyo. Yan, dawat matapang ka. Kinuha mo ba ang phone ko? Sian, madalas ba akong mabait sa'yo? Naglakas loob kang ipakilala ko sa ibang tao? Hindi pa nabubunot ang baril. Tatanungin kita kung sino ang halimaw. Sino ang lalaking kasama mo sa likod ko sa loob ng 2 taon na itinago mo sa akin? Anong ginagawa mo? Guwaizi, bakit may natake si Bao Hao yun nung araw na iyon? Ano sa tingin mo? Dahil ba sa akin? Ito ang sagot ko. Hintayin mo akong umuwi para sa hapunan ngayong gabi. Si Gu Yuan, inibitahan ako sa hapunan. Paano? Bibitawan mo na ba ako? Huwag kang malungkot. Gusto kong samantalayan ang pagkakataong ito para malinawan ito. Hindi ako makikipag-engage sa kanya.
Mabuti naman kung ganon. Tandaan mo ito, ang lugar kung saan una tayo nag-date. Guyuan, pumunta ako dito ngayon para sabihin sa iyo isang bagay. Gusto mo bang putulin ang pagkikipag-ugnayan sa akin? Paano mo nalaman? Alam ko, ikaw at ang aking tiyuhin ay may relasyon sa pagitan ng isang ordinaryong boss at isang empleyado. Kayong dalawang individual. Matagal na kayong magkasama. Sabi ko naman sa iyo hindi nanliling lang ang iyong mga mata. Nakita ko yon, ang iyong pagtutol sa akin at ang aking mga pagdududa tungkol kay Guwaizi. Anong pinagsasabi mo? Napakagaling kong magpanggap na tanga sa harap mo. Gusto ko talaga makipag-engage sa iyo. Bakit alam mong mali na mahal ko si Guwaizi? Alam mo kung paano namatay mga magulang ko? 10 taon ang nakalipas. May private party sila. Ang nakababatang kapatid ng tatay ko, yun ay ang aking tito na si Guwaizi. Palihim na sinundan palabas. Wala nang resulta. Habang nagsisimula ang party, biglang nasunog ang villa. At ano ang resulta? Isa lamang sa kanilang nakaligtas. At yun ay si Guwaizi. Hinala mo na pagkamatay ng iyong mga magulang ay may kaugnayan kay Guwaizi? Ito ang sinabi ng lahat pagkatapos. Tutal patay na talaga ang tatay ko matapos magretiro si Lolo. Ang tito ko lang ang may karapatang magdesisyon sa pamilya Gu. Paano itong mangyayari? Baka may hindi pagkakaunawaan. Huwag kang magmadaling tanggihan ako. Dadaling kita para alalahanin ang 10 taon ang nakalipas. Sunog sa pribadong villa. May naaalala ka ba? Hoy! Gumising ka! Hoy! Gumising ka na! Miss Sia, nakalanghap ka ng maraming usok. Nasira ang iyong lalamunan. Natatakot ako sa hinaharap na hindi ka na makapagsalita. Sa oras ng insidente, ang iyong ina ay nagtatrabaho bilang isang tagapagluto sa kusina. Ligtas naman siya, ngunit ang paggamot ay naaantala. Mahirap sabihin kung kailan siya magigising. Nawala ang boses mo para iligtas ang isang tao at ang taong iyon ay aking tiyuhin na si Guwaizi. Ang aksidenteng iyon ay hindi lamang binago ang iyong buhay at hayaan ang iyong ina na mahiga sa kama hanggang ngayon. Kailangan kong magising. Wala akong kinikilala. Si Guwaizi ay nasa insidenteng iyon. Siya ang tao sa likod ng mga eksena. At ikaw naman, nagligtas ka ng demonyo. Ang mas nakakatawa pa, nainlag ka sa demonyong ito. Huwag ka mawala ng loob. Sino ang hindi kailanman nagmahal ng isang hamak? Ang mahalaga ay nakahanap ka ng daan pabalik. Anong gusto mong sabihin? Magpatuloy kang makipagtulungan sa akin. Bakit ako makikipagtulungan sa iyo? Sian, napakalayo mo. Ang ugat sa lahat ng ito ay ang aking tito na si Guwaizi. Hindi ka naniniwala sa akin. Ayaw mo magiganti. At paano naman ako? Matagal ko nang hinihintay ang araw na to para sa aking mga magulang. Ganon na kasimple ang gusto mong ipagawa sa akin? Mabuti. Mangako ka na makikipag-engage ka sa akin sa birthday party bukas. Sian, huwag mo nang ulitin ang mga ginagawa mo dati. Nawalan ka ng boses at pamilya, kapalit ng bula ng kawalan. Isipin mo kung ano ang dapat gawin ng iyong ina. Kung kanyang buhay o kamatayan ay hindi tiyak. Mas mahalaga sa akin na malinaw. Kumusta ang usapan niyo ni Guyuan? Anong meron? May gusto akong itanong sa iyo. Sabihin mo. Guwaizi. Wala pala. Kalimutan mo na. Natatakot ka ba na hindi sasangayon si Guyuan? Huwag kang mag-alala. Hanggang hindi ako sumasang-ayon, hindi ito matutuloy. Huwag mo siyang isipin, nakakatawang sabihin. Sa unang pagkakataon, sobrang inaabangan ko ang bukas. Maghintay hanggang makancel lang yung engagement kay Guyuan. Kakalimutan natin lahat ng nakaraan at lihitin mo na tayong magsama. Paano kung hindi ko kayang bitawan? Guwaizi, pwede ba tayong magkasama?
Bukas ng gabi ay dapat kawili-wili. Dito, maghintay ka lang at tanggapin itong regalo na mula sa akin. Kaya na inaasahan ng pamilya Go, napakarangal at ingrande ng birthday party na ito. Oo, ang Jiangsheng ay may magandang reputasyon. Nandito lahat ng mga tauhan, naghihintay hanggang sa matapos ng gabing ito. Ngayon din ang engagement party. Magiging bagay na tayo ng pamilya Go. Tapos sa akin ng si Go YZ. Hindi mo ito pagkakataon. Sakang pipe. Hindi papatay ang nanay mo. Huwag panatiling malungkot ang mukha. Gusto ni Master Gu Yuan na maging maganda ka. Yan. Go YZ, nandito ka. May oras ka palang pumunta dito ng personal. Kakarating ko lang. Ihahatid ko na kayo sa mga upuan ninyo. Nako, nagkakahiya. Baka masayang yung oras. Kung patuloy ka magiging magalang, sayang lang talaga ang oras. Tara na. Hindi lang ako dumaan dito. Gusto lang kitang makita. Seiyan, ano pang hinihintay mo? Pwede ka umupo dito. Salamat Mr. Gu, napakabait mo talaga. Oh, kumusta ka na? Successful ka na sa karera mo. Isang listahan ng mga talento na kailangan mo magmadali para sa iyong panghabang buhay na kaganapan. Salamat Tito Wang, inaayos ko na to. Sinong babae ang napakaswerte? Inimbitahan mo ba siya ngayon? Siya ay uupo doon. Okay, aalis muna ako. Pasensya na po. Diyos ko, tamang narinig ko. May babaeng gusto talaga si YZ. Nandito pa rin sa piging na ito? Anong klaseng babae ang makakapasok sa piging na ito? Dinala ka dito ni YZ? Oo, inalagaan talaga ako ni Mr. Gu kamakailan. Hindi ko mainaasahan na magugustuhan niya ako. Nagkakamali ka. Hindi talaga. Hindi mo nakita ang personal kami dinala ni Mr. Gu dito? Malalim na ang gabi. Bakit may mga nagde-daydream pa? Ano? Hindi mo ba ako nakikilala? Si Miss Bai pala. Matagal na kitang hindi nakikita. Makinig kay Miss Bai. Alam mo ba kung sinong babae ni Mr. Gu? Siyempre. Napakabait ng babaeng yun. Dapat nang itigil ang pagnanasa. Huwag maging kampante. Ang intensyon ni Gu YZ ngayon ay napakalino at kampante. Maghintay hanggang maging Mrs. Gu. Tingnan natin kung hindi kita papatayin ang dalawang puto na ito. Kung hindi siya, walang masyadong babae na nasa tamang edad dito. Huwag masyadong mapaghusga. Ano ito? Sino ang babaeng may kaya? Maghintay at pagmasdan. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating sa lahat. Pagkaroon ng masarap na pagkain at inumin para sa lahat. Alam ng lahat na ang Gu Group ay ibibigay sa aking anak na si YZ ng maaga. Nakagawa siya ng magandang trabaho nito mga taon. Pakikita ito ng lahat. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, palaki ng palaki ang Gu Group. Lumalakas, gaya ng ginagawa ko. Ngayon, opisyal kong inihayag ang inaharap ng Gu Group. At lahat ng mga gagawin ng pamilya Gu ay ipapaubaya lahat sa aking anak na si YZ. Maaaring bigyan ako ng higit pang payo sa hinaharap. Napakamuding tao. Sikat na sikat siya. Sayang naman ateke na siya. Ako ang magiging prinsesa ng pamilya ko. Oo nga pala, ang aking pamilya Gu ay may isa pang masayang kaganapan ngayon. Gusto ko ibahagi sa lahat na ang aking minamahal na apo na si Gu Yuan, siya ay malapit na magsimula sa isang bagong yugto sa kanyang buhay. Siya ay makikipag-engage sa anak na babae ng pamilya Xia ngayong gabi. Masaya rin ang araw ni Playboy. Ang daming kaganapan. Sino kaya ang babaeng ito? Halika. Ano pa bang ginagawa mo? Siya pala ang fiancé ni Gu Yuan. Umupo dyan at ibukod siya ng walang sabi-sabi. Siya pala ang babaeng gusto ni Gu YZ? Siya ba talaga? Di ba sinabi ko sa'yo kanina, hindi ka naniniwala? Ako at si Sian, nakatayo sa gitna ng mga bulaklak sa loob ng maraming taon. Ngayon sa presensya ng maraming mga kamag-anak at kaibigan, opisyal na ako na magpapakasal kay Miss Sian. Yan.
Pwede mo ba ako pakasalan? Ipangako mo sa kanya. Sige na, pangako mo sa kanya. Ano, sa tingin mo, hindi ako seryoso? Anong nangyayari? Mapagpanggap talaga yung babae yun ah. Paumanin sa lahat, nakalimutan kong pipi siya. Hindi maginhawang maging pipi. Hindi ka maaaring sumangayon o tumanggi ng direkta. Ngunit hindi na mahalaga, hindi kita inaayawan. Ayaw ko lang na inaapi ka ng mga tao dahil pipi ka. Puta! Anong ginagawa mo? Yuan, bakit ka humingi ng tawad? Lolo, anong magagawa ko? Pagsisisihan ko ito. Gusto kong pakasalan si Yan Yan ngayon. Si Yan, papakasalan mo ba ako? Ayaw ka ng palihim. Ang pamilyang Gu ay malaki at mayaman. Paano magpakasal sa isang pipi? Hindi ko akalain ganito pala kabait ang batang si Ayawan. Marami ito tunay na pag-ibig. Ano pang hinihintay ng pipi? Ayawan, si Yan, hali kayo. Ngayon na-engage na kayong dalawa. Pumili ng araw para sa iyong paparating na kasal. Magkaroon ng magandang buhay mula ngayon. Huwag mo nang hayaang mag-alala ang tito mo. Natural lang yan. Nais ko ring hilingin sa tito ko na maging saksi. Yan. Pumapayag ka ba? Si Yan, alam mo ba ang ginagawa mo? Alam ko ito. Hindi ko kayang hayaan ang sarili ko na patuloy kong mahalin. YZ, anong ginagawa mo? Parang hindi ako masyadong masaya nung bata pa ako. Oo, hindi ako makontento na ikaw ang tito ko. Kumpletuhan muna natin ang panghabang buhay na pangyayari. Balita ko may babaeng gusto si tito at narito rin ngayon. Bakit hindi natin sila imbitahin para doble ang kaligayahan natin? Anong pinagsasabi mo? Anong ginagawa mo, Guyuan? Ibig sabihin, mapayag ako sa proposal niya. Totoo ba, YZ? Nasaan ang babaeng gusto mo? Kaninong kamag-anak ito? Dito. Huwezi, aakit ako at sumahag ka ngayon. Okay lang ba? Si Miss Mingyo eh? Hindi. Hayaan mo akong hulaan kung sino ang babaeng gusto ng tito ko. Oh, alam ko. Nako, tingnan niyo! Siyan, huwag kang mag-alala. Hanggang hindi ako sumasangayon sa kasal na to, hindi ito matutuloy. Tama ka talaga. Hindi. Anong nangyayari? Parang pamangkin mo na rin si Yan Yan, tito. Gumagawa ka ng kasalanan. Tingnan mo! Anong nangyayari? Nagsama at iyon at pamangkin na babae. Hindi nga maliit kong pepe na ito. Ito pala ay simpleng babaeng bayaran. Isang babae na pinag-aagawan ng magtiyuhin. Isang mayang pamilya na nalulo sa ganitong iskandalo. Tito, dapat kang magbigay ng paliwanag sa lahat para maintindihan nila. Kung nang iyak ka, OYZ, sabihin mo sa akin at tapat. Anong kalokohan na nangyayari? Ako ang gusto mo, tama. Pwede ka bang tumayo? Hindi ba curious kayo sa babae ko? Nakita nyo na. Bakit pa kayo nagkakagulo? Tumahimik ka! Siya, fiancé ng pamangkin mo. Tito, sana inisip mo ako bilang pamangkin mo. Fiancé ko siya. Oo. Hindi ka makakapagsalita ng walang kabuluhan? Lumabas na ang video. Ito isang malaking biro. Maaari ka makipaghiwalay kahit may asawa ka na. Pabayaan ng engagement. May mga kwento na hindi nyo nalalaman.
Ang lalaki walang asawa at ang babae walang asawa. Te pwede kami magsama. Kayong lahat ay kagalang-galang na tao. Ignisin ang iyong mga bibig. Huwag magsalita tungkol dito. Gumagawa ka pa ng masama. Immoral. Nagdadahilan ka pa. Immoral. Dapat ay ang taong lihim na kasangkot sa paglalaro ng mga pribadong video. Hindi ko makontrol ang ganitong kalokohan. Kalokohan! Ipabaya sa iyo ang gulo na ito at linisin mo ito! Ang video ngayon ay isang privacy leak. Bawal ang pagkalat nito. Lahat ng tao dito. Gusto niyo bang mabilanggo? Naniniwala akong mas maganda ito kaysa sa overtime ni Gu. Dapat niyong bigyan pansin ang mga stock ng iyong mga kamay at ang mga pagkukunan. Kaya dahil gusto kong puksoy ng lamig na nakatalikod sa pamilyang Gu. Umayos ka na lang. Pagkatapos ng lahat, maaari kang gumawa ng isang kapalaran sa katahimikan. Sa tingin mo ba? Pagkatapos ay masaya tayong magtutulungan. Wala na ang lahat. Hindi mo na kailangan umarte. Ano? Anong klaseng tao ka, Mr. Gu? Ang iba ay nangaas ng lihim kang kunan ng larawan. May pakanaba sila laban sa iyo? Hindi ka taga-taka na ikaw'y magaling. Ang pagpigil sa kasal, naplano mo na palang lahat. Yan. Ganitong tao ba talaga ako sa puso mo? Baka hindi talaga kita kilala. Oo. Gagawin ko ang lahat para pigilan kang pakasalan si Guyuan. Ngunit ito ay ganap na imposible ng isang paraan upang mapigilan ko silang lahat na mag-isip ng masama tungkol sa atin. Paano kita pagkakatiwalaan? Mamamatay tao ka. Anong mamamatay tao? Ang sundo na 10 taon na nakakalipas. Pinatay mo hindi lang sarili mong kapatid. Marami rin inosenteng tao na nadamay. Paano mo nalaman ang aksidenteng ito? Nagtrabaho ang nanay ko bilang tagaluto para bayaran ang tuition ko. Matapos masunog ang villa, nabigo akong ligtas siya. Ngunit sa pagkakamali, ikaw naligtas ko at nakalangap ako ng maraming kusok. Kaya hindi na ako makapagsalita. Ang babaeng nagligtas sa akin ay ikaw? To ano? Nakuha mo ito sa iyong mga kamay. Napakaraming dugo. Napaisip ako. May nagawa ba akong mali? Nainlove ako sa maling tao? Hindi ako mag-aabalang magpaliwanag. Pero siyan, tapat ako sa'yo. Walang kinalaman sa akin ang video na yun. Ikaw kaagad ang hinahanap ko pagdating ko dito. Siyan, ano ba talagang gusto mong gawin ko para paniwalaan mo ako? Hindi na ako magtitiwala sa'yo. Galit ako sa'yo. Mabuti. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Patayin mo ako! Tingin mo ba hindi ko magagawa? Sige, patayin mo ako.